Hello to all of you, I'm back. I am Chona, another day, another vlog. For today's video nga ay nabulaga kami ng gansa na ito. At goose naman kung sa English. Patulog-tulog nga siya dyan sa kanyang pugaran. At yun na nga at nagtataka kami kung bakit palagi may mga gansa dito. Well, hindi naman ito bago dito sa Michigan. At dito nga sa farm ng family ng asawa ko ay mayroong dalawang gansa na talaga naman nag-i-enjoy ata sa pond na ito. And we found out na nagkaroon na nga sila ng puga dito. At eto na nga at meron lang 5 itlog. At ngayong araw nga ng Sabado ay nandito kami sa farm. Nagtatanggal kami ng mga straw na nakataki pa rin sa mga strawberry. At hindi na nga ako nakapag-video sa labas habang tinatanggal namin kasi nga umuulan at ayoko mabasa yung cellphone ko. At mga oras nga na ito ay nagpapahinga ako kasi nga medyo masama ang pakiramdam ko. At halata naman talaga dito sa pag-voice over ko. Since ilang round na lang rin nga ang hindi pa namin natatapos, so nag-decide si Joe na siya na lang muna sa labas. At hindi pa rin masyadong malakas yung ulan. So, ayun nga, tinatapos na ni Joe hanggang doon sa dulo. At actually, 2 araw rin nga namin itong tinrabaho, pero hindi siya whole day talaga. May mga ilang oras lang na kung bakante kami. At pagkatapos nga nun, mabuti na lang nga at bago lumakas ang ulan, ay tapos na rin kami. At ngayon nga, ako, si Joe at ang lola niya, ay pupunta nga kami ng mga time na to sa market na ito at hindi ko nga alam kung ano yung pangalan ng market na napuntahan na namin ito. At dahil meron nga gift card yung mama niya, ay binigay sa amin yun para magamit namin. At sumama na rin ng lola niya. Tumitingin-tingin nga kami kung ano yung pwedeng naming magamit sa gift card na yun. Maliban sa Caro at sa kanilang masarap na apple ay bumili nga yung asawa ko ng bulaklak na ito. At talaga ng mga napapaligiran ng purple. At nakaka-love at first sight nga. At kung tignan mo nga ang mga dahon ay akala mo simpleng bulaklak lang pero ang taglay nito ay kagandahan. Yes, yes, yes. At panses nga ata yung pangalan ng bulaklak na yun at nakita ko rin nga dito sa baba ang iba't ibang klase ng bulaklak na ang sabi ko doon sa amin sa Pilipinas ay talaga namang sa kalsada lang makikita. At medyo nagulat nga ako sa bulaklak na yan. At $10 nga ang isang tali niya. At naalala ko nga na yung lola ni Cho ay nagpasama sa amin para kunin yung ganung klase ng bulaklak sa gilid ng pond. Medyo maliliit nga lang pero talagang napakaganda. And yes, at ito na nga at pauwi na kami. Talaga namang umuulan pa rin. Sabi ko nga sa weather natin sa Pilipinas, ang ulan ang pinaka-paborito ko. Hindi ko alam kung bakit. Wala, feeling ko kasi ang ulan maliban sa wala kang magawa sa labas, charot, ay nakakapagbigay ng relax para sa akin. Hindi ko alam. Well, para lang yun sa akin. At pagkatapos nga nagdumating kami sa shed, inis na nga ako ng mga eggs at talaga namang hindi halata. Medyo natambakan ako ng mga linisin na egg. Pero okay lang kasi yun naman ang pinag-pray ko. Pinag-pray namin ni Joe. At pagkatapos nga nun ay nakipaglaro kami kay Aspen at si Aspen talaga na pagsasabihan. Tignan niyo kung gaano yung katalino. Sabi ni Joe, sit and stay. At ilang minuto na nga yan at nandoon pa rin siya hanggang sa tinawag siya ni Joe para kainin ang kanyang dog food. And kinagabihan nga ay siguro mga 7 na ito ng gabi ay nabili kami ng mga kailangan namin sa bahay. Ang detergent sa amin at fabric ay talaga namang bentang-benta kasi naman ang sipag-sipag kong maglaba. Hindi ko alam. Thankful na lang ako kasi hindi na ako kumukusot. At eto nga hanggang ngayon ay talaga namang na-amaze pa rin ako sa presyo ng mga bilihin dito. Pero okay lang. Nandito tayo sa bansang Amerika, hindi tayo sa Pilipinas. At ang ito namang bok choy, hindi ko alam. Pechay sa atin pero sobrang laki. At yan ang presyo niya. Kayo na lang bahala mag-convert. Naisip ko kasi na mayroong pork chop na binigay yung mama ni Joe sa amin. So sabi ko, subukan kong magsigang ng pork na naman. So ang ginawa namin, kami na lang yung mismong nag-check or nag-punch ng mga binili namin. Hindi ko alam kung tama yung term ko. Yes, iba sa Amerika. Tuwang-tuwa nga kami kasi nakabili kami ng bigas ulit. At sobrang happy kami kasi nga yung budget namin ay medyo sumobra ng konti. Not sumobra ng konti, I mean, may sobra na kaunti. Kaya naman, napasabi kami ng thank you, Lord. At 9:00 na nga sobra kami nang nakalabas ng store. At sabi ko nga kay Joe, ay siya na lang yung maglagay ng mga pinamili namin sa likod kasi ako, masama yung pakiramdam ko at talagang nilalamig ako, guys. Hindi naman masyadong halata. At yes, pag pinagpipray mo talaga yung lahat, even that's a little things for others, ay talagang pakikinggan niyo ng Panginoon. Basta nanggaling sa puso. At syempre, dahil dyan ay nakapag-gas kami at kung napapansin ay wala sila ditong gasoline boy. In short, 24 hours open
itong gas station. I'm not sure, feeling ko lang 24/7. And then, yes, self-service lang. Ikaw magpapump sa sarili mong sasakyan. At dito naman, hindi po per liter, kundi per gallon. At sabi ko nga, isa ito sa mga culture shock ko dito nang dumating ako sa Amerika. At isa rin nga sa mapapansin ninyo ay walang masyadong traffic dito. Opo, pauwi na kami. Hindi ko alam kung nagkataon lang na alas 9 na kami umuwi, kaya parang kami lang talaga yung nagbebiyahe. Yes, medyo creepy yung daan, pero hindi naman gaano, wala naman ako masyadong niramdaman. And dito naman, kapag may stop, kailangan kahit wala kang nakikita na kasalubong or what, kailangan mong huminto. Yes, at ito na nga, tiyera, nakarating na nga kami sa bahay at ito yung mga pinamili namin. At syempre, Pinoy tayo, kaya meron tayong bigas, kahit meron pa kaming stock na 10 pounds. Yes, ganito sa Amerika, dito ko na-realize na kailangan talaga, matuto ka talagang pag-isa-isahin ang mga kailangan at mga hindi dapat. Kaya naman kanina, nung naisip ko na sige, maglilista ako. Kasi before, hindi ako naglilista. Kaya medyo sumusobra talaga kami sa budget. Well, napag-aaralan naman ang lahat at kailangan nasa utak. At dahil nga may sobra, so nakabili ako ng para sa sarili ko. At syempre, nakabili ako ng clip. Very, very small things. Pero sa akin, hindi. Lahat ng bagay ay malaki para sa akin. Kaya naman, that's all for today's video. Don't forget to follow. God bless. And ingat kayo.